usapan ko nga kabakusing mga kates, babalikan po natin kung ano nga ba talagang dahilan kung bakit hindi natuloy yung una na sanang paghaharap ni Cuadro Alas at ni The Monster na Uya Inoue. Naka-schedule po ito nung kung ating maalala, no, April 25, 2020, no, sa Amerika. Sila dapat maghaharap. Pero kasi nagkaroon po tayo ng lockdown dahil sa pandemic, at doon nag-umpisa na hindi na natuloy ang laban nitong dalawa, no, isang The Monster at isang tinagurian ng iba na The Monster Hunter na si Cuadro Alas. At pagkatapos nga noon ay nabigo ang mga pag-reschedule ng kanilang laban, at syempre nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga laban, at magpasa hanggang ngayon ay hindi na nga po natuloy ang sagupaan itong dalawang ito. At patuloy pa rin naman yung paghamon ni Cuadro Alas, no. Kaya lang itong si Uya Inoue inaalagaan, no, ng kanyang promoter na si Bob Arum. Marahil kaya hindi na po natuloy ang paglalaban nitong dalawang ito dahil maaaring alam na ng kampo ni Uya Inoue na high risk na kalaban ito. Delikado sila rito kay Casimero kung matutuloy ang laban, kasi pinag-aralan nila yan. Kaya maaari hindi na nagkaroon ng rescheduling na. Kumbaga iniwasan na lang nila ito kasi baka masilat pa, maudlot pa yung kanilang inaalagaan at The Monster na si Uya Inoue, at baka maudlot pa nga yung itong pagsikat ito kung matatalo siya ni Cuadro Alas. Ngayon, kamakailan lang, kaya na nga, no, naglaban si Cuadro Alas at si Luis Nery. Via 4th round, KO ang inabot kahit overweight si Luis Nery. Marami nagkamali dito mga boxing analyst na sabi ay overweight si Luis Nery, magiging kalamangan ito, pero baliktad ang nangyari. No? Sabi ko nga sa huli kong content dito ay baka kung nakuha nga ni Luis Nery yung timbang, baka mas malala pa inabot. Baka pag inabot ito ng yung late hook na yan, pamatay ni Cuadro Alas, ay baka di na ito gumising. No? So, tignan nyo, no? Ito ang pinakamalaking dahilan o rason kung bakit natatakot na ang kampo ni Inoue o mismo si Inoue. Yung mga left hook na yan, ay yung kanyang pamatay ni Cuadro Alas. Yan, yung mabibigat na yan, yung mga power left hook na yan. No? Kapag tinamaan ka niya, kita nyo naman, no? Mga elite fighter na yung mga pinabaksak niyan. Sa bantamweight, super bantamweight, mabigat ang suntok ito. Mayroon nga nagsasabi na ang bigat na suntok ni Cuadro Alas ay katulad ng isang welterweight. Kitang-kita naman po ang pruweba pag tumama ng solid. Diba? Ito nga nakaraan lamang, kahit daplis lang ang patama ni Alas kay Luis Nery ay naaalog ang mga tuhod. Ibig sabihin, ganun kabigat, no? Mas nakakatakot kalaban itong si Cuadro Alas kung nasa peak ng kanyang kondisyon, kung hindi siya magpapabaya. Okay, sabihin na natin iniiwasan ng kampo ni Uya Inoue, no? Itong si Cuadro Alas. Pero maaari pa rin pong mag-cross ang kanilang landas dahil baka hindi na nga po ito maiwasan dahil sa patuloy na pag-angat ng ranking ni Cuadro Alas. Ano kaya pwedeng mangyari? Uulitin natin yung tanong, ano nga ba ang pwedeng mangyari kung maghaharap na sila sa super bantamweight titles? Ito yung ating mga early prediction dyan, no? Yung para sa akin lang, opinion ko lang, iba rin yung opinion nyo, syempre, no? So, ganito yan. Super bantamweight title, parehong, halimbawa, pareho nilang makukuha yung timbang, sakto-sakto, walang labis, walang kulang, no? Halimbawa, 122 o 124 pounds, super bantamweight. Ito mangyayari dyan. Sabihin natin, alam naman natin na talagang mabilis si The Monster. Mabilis, yung kanyang mga suntok ay combo, no? Hindi lang pa isa-isa, hindi lang pa dalawa-dalawa. Mas mabilis, may footwork. Ito namang estilo ni Cuadro Alas ay
hindi siya maramihan kung sumuntok. Tiyempo, no? Tiyempuhan. Ngayon, ang dapat gawin dito ni Cuadro Alas, siyempre, kung alin ginagawa niya na sa mga huli niyang ipinanalo, ganun pa rin ang kanyang gagawin. Hayaan niyang bumitaw ng bumitaw dito si The Monster. Ang kanyang magiging depensa ay dapat solid. Hindi sila magpo-focus sa depensa. At yung opensa na tamang tempo, kaliwa, ang magiging pamatay. Pero siyempre, paghahandaan niya ng kampo ni The Monster kasi kaliwa eh. Yan ang kanilang paghahandaan dyan. Pero hindi po pwedeng hindi kukonekta ang kaliwa ni Cuadro Alas. Pag kumonekta, solid sa sentido o sa panga o straight, basta kaliwa o sa body, solid body pulse, solid head pulse, basta kumonekta yan ng solid, mabaksak. Kung hindi man bumaksak yan, kombinasyon, no, sa una, hindi. Alam mo, nag-rogi lang. At kapag nasundan yan, siguradong may kalalagyan dyan ang sinasabi nilang The Monster. Yan ang ano ko dyan. At halimbawa, siguro sa mga kalagitnaan, no, mga 6 round, ganon, pataas, posible nang matalo si The Monster. Round 6, pataas. Kapag laging kumukonekta ang mga gandang patama ni Cuadro Alas, babagsak. Pwedeng mga TKO, no? Technical knockout. Stoppage. Yun lang yung nakikita ko doon. Para sa akin lang yun. Kasi magiging advantage nga yung mabigat na kaliwa. Tempo, tamang tempo, no? Power punch, left hook, body punch, head punch. Basta left hook ang kumonekta. Sigurado na dyan. May kalalagyan si The Monster. Siyempre, iba dyan, magiging opinion nyo dyan ay hindi gano'n. Sa inyo yun. Siyempre, sasabihin nyo lamang si Louie dyan kasi mabilis, mas malakas. Sa opinion ninyo yun. Iba naman din kasi yun sa akin. Mga boxing analyst nga na mga kilala, nagkakamali. Mali-mali. Diba? Kahit sino pwedeng magbigay ng analyst basta naiintindihan ang boxing. So, ayun po yung ano ko dyan, no? Early prediction ko dyan, malanalo dyan si Cuadro Alas pag natuloy yung laban nila, no? Round 6, pataas by TKO. Okay, so pag mali ako, pwede nyo akong balikan. Kung tama din kayo, pwede nyo rin akong balikan. Ano lang naman yun eh. Di ba? Ibibigyan lang natin ng kulay itong magiging kanilang pagharap. Okay. So, kung nagustuhan nyo itong ating content ngayon, mail sa mga boxing dyan, please subscribe, mag-iwan kayo ng opinion sa inyo, yung opinion niyo kung sinong mananalo, si Alas ba o si The Monster Tortel. The Monster na uya. Anyway, so hanggang dito na lang. Hintay tayo susunod, abangan nyo yung mga susunod kong content dito. Maraming salamat. God bless.